1 meter. No? So maraming tao iniisip na kailangan lumikas. Pero ang abiso ng alert level 2 is wag po tayong muna dun sa beach. Ano? Kasi medyo may kataasan din yung 1 metro especially for mga bata. No? Okay. So ngayon, may bago kayong mapping na gagawin dyan. Dahil nakita nyo na ngayon tong fault na to, no? I think unang titignan namin yung trend nung aftershocks. Kasi syempre yung aftershocks, nililinya niya kung saan talaga bumibitak. Ba't nga gano'n? Ang dami daw aftershock. Ano ba naitala nyo na ngayon? Kagabi kasi sa saksi, ang minira po namin 154. Ngayon, ano ba latest? Yung latest, as of 6 o'clock, 734 na yung... Aftershock, 700? Ano pinakamalakas doon? May nag-6 daw? May nag-6.2 nung 6:10 kagabi. No? Okay. So, yung mga ganitong sitwasyon, dapat tinitignan natin yung trend ng aftershocks. Kung lumalapit ba siya to the populated areas or hindi. No? Kasi kahit na mahina yung magnitude ng earthquake, pag mas malapit yung epicentro, of course, mas mataas yung level ng pagyanig. Intindihin natin na pagkatapos ng isang lindol, yung mga buildings na nasira, medyo mahina na yung mga yan. No? So, konting yanig na lang pwede siyang bumagsak pa. No? So, kaya ang ginagawa ng local government ngayon, sisipatin nila lahat ng mga gusali, especially yung mga critical. Ano? Okay. So, yung mga aftershocks, mga 1 week pa, ang sabi mo rin kahapon na tuloy-tuloy pa yan? Actually, yung mararamdaman, mga a week or a little bit more than 1 week yung yung nararamdaman ng tao. Pero yung nare-record ng aming instrumento, mas matagal pa doon, no? So abutin pa ng buwan yung record sa amin. Siyempre, pahina to ng pahina, hindi na nararamdaman ng mga tao. Yung susunod na panibagong lindol, hindi naman napepadik yun, no? Hindi. Actually, itong 6.9, we would expect na sunod-sunod yung aftershocks. Matakot na lang tayo nung biglang mawala. No? So, mas delikado ba yun? Actually, mas delikado yung biglang nawawala yung aftershock kasi alam natin na medyo naiipon na naman yung lakas. No? So, at bibigay ito na mas malakas na aftershock. Okay, nakita mo yung mga reaksyon ng tao, no? Sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao. Naglabasan sila ng gusali. Yung iba, sobrang tao, may hinimpatay pa mga bata. So, tama labi nakita natin reaction, lalo na yung nag-tsunami alert kayo, nagtakbuhan sila sa matataas na ground. Intindihin natin na merong official alert, mayroon ding unofficial. So, sa mga unofficial alerts, normally ang nagtitrigger ng evacuation ay yung mga natural phenomena. No? Like itong lindol, kapag malapit ka lang sa dalampasigan, nakaramdam ka ng malakas na paglindol, agad-agaran kang umakyat sa mataas na lugar. Kung tutuusin nga, medyo tama yung procedure, masyado lang mapanik. Siyempre, crowd control talaga yung... Pwede naman bumalik sa kanilang mga bahay? Kahapon pa nababalik. Yung bahay... Panawagan ng mag-usap kayo ng NDRMC? Actually, yung panawagan na bumalik is for the tsunami alert. No? Okay. So, maari nang bumalik dun sa mga lugar nila. But, of course, titignan pa nila. Tingnan yung mga bahay nila. Okay, maraming salamat, Ginoong Ismael Narag. OIC po na Seismological Observation Earthquake Prediction Division ng PHIVOLCS. So, ingat pa kayo dahil yung mga aftershocks sunod-sunod pa raw yan, mga 1 linggo o higit pa. Yan ating talakayan, magbabalik po unang hirit.